beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, alam ko na parang na-topic ko na to nung isang araw, no? Pero mas maganda to kasi mas maliwanag na makikita nyo yung kung paano palubugin ng pinagsanib na pwersa ng US Navy, US Marine at saka ano pa ba, Boss Mike. Lahat na sila, oo, lahat na. Pati yung mga sundalong panghimpapawid, sundalong pandagat at sundalong panglupa. Panglupa talaga, Boss Mike. Oo, eto na, panoorin na natin. Comedy ka talaga, Boss Mike. Ganun talaga para malibang tong mga nanonood. Ano ka ba? Di ba pwede laging seryoso? Dapat may aliw factor, gano'n. Naloko na. Di ba? Di ba mga kababayan? Pero bago kayo maaliw, at bago kayo magtatatawa, huwag niyo pong kakalimutan syempre mag-like, mag-share at mag-subscribe, mag-comment na rin kayo pagkatapos netong video na to para naman mabasa ko at makapulot din ako ng mga opinyon kung ano ang inyong mga masasabi dito. Di ba? Mahalaga po yung comment ninyo para naman may mabasa ko. Alam ko naman mas magaling kayo. Pero eto na, pasok! Pinalubog sa West Philippine Sea ang lumang barkong made in China na ginamit sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pinaulanan ng missile at bomba ang barko hanggang sa mawasak ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pasado alas 8 ng umaga nang sabay-sabay atakihin ng mga barko, eroplano at land assets ng Pilipinas at Kita nyo, barko sa dagat, eroplano sa himpapawid. At yan, yung mga yan, mga tangke sa lupa. Naloko na. Di ba? Pansinin nyo maigi mga boss, ha? Okay, pasok. Amerika, ang BRP Lake Caliraya. Ito ang nagsabing target sa maritime strike exercise ng balikatan sa Lawag, Ilocos Norte kanina. Malayo at hindi kita mula dito sa aming kinaroroonan ang target ship na BRP Lake Caliraya. Pero nakaposisyon dito sa beach ang ilang artillery weapon ng BRP Caliraya, mga boss, made in China yung barko na yun, na lumang-luma na, ha? Na pinagsesentimento ng China. Naloko na. Diba? China, masyadong apektado kasi ano naman kung made in China yon, lumang-luma naman na yon at hindi naman na kanila yon dahil nabili na naman ng Pilipinas yon. Diba? Apektado sila. Dahil nga daw, kami gumawa niyan tapos palulubugin nyo. Naloko na. So, anong gusto nyo? So, anong gusto nyo? Kaysa walang makinabang yan. Diyan, di ba? Wala naman ng pakinabang yan. Di palubugin na lang at, gawing bahay ng mga isda daw. Tama naman sila. Ewan ko sa China, bakit apektado na dahil daw dyan, sa pagka daw yung pinalubog ninyo at ginawa ninyo, parang kayo nag-u-joke na gumawa sila ng hindi magugustuhan ng Pilipinas. Naloko Grabe na. naman yung China talaga. Yun daw yung hudyat, yun daw yung sinyales na Boss Mike, na pagka yan daw pinalubog, nako, nalintikan na. Nako, baka daw may gawin silang hindi maganda dahil yan daw yung pag-uudyok para daw sila'y magalit. Naloko na. Pasok! Pilipinas at Amerika. Katuwang nila sa pag-atake ang air at naval assets na naroon naman sa West Philippine Sea. Unang nagpasiklaw ang guided missile frigate ng Philippine Navy na Ayan na, Philippine Navy nagpasiklab. Naku, gandang title. Ha? Philippine Navy nagpasiklab. Ganon no? Ganda. Gandang title yun, ano pa?
BRP Jose Rizal na nagpakawala ng surface-to-surface anti-ship missile. Grabe, Sa drone shot, no. Ayun kita na. kung paano nito tinamaan Uy, ang grabe, no. Grabe, oh. likuran ng BRP Lake Caliraya. Umatake rin sa barko ang Fast Attack Interdiction Craft ng Philippine Navy. Mula Himpapawid, naglunsad din ng airstrike ang mga eroplano ng US at Philippine Air Force. Nako, pati mga eroplano, naglunsad din daw ng pagpapasap. Ako! China, ha? Kabahan ka na. Ganyan daw yung mangyayari. Parang sinasabi ng US at Pilipinas. Nako, China, Para naman kaya ng Pilipinas. Parang kaya ng Pilipinas, no? Kung tutulong ba ang Amerika, Kung tutulong ba ang Japan? Kung tutulong ang India? Di ba? Kung tutulong ang Australia? Kung tutulong ang Europa? Wala. May laban-laban talaga. Pero hanggat maaari, mga kababayan, panalangin nyo na wala na sanang gera-gera. Kasi wala namang nananalo dyan. Di ba? Naloko na. Kaso, Pinaunanan ng bomba ng FA-50 attack aircraft ng Pilipinas at F-16 fighter jets ng Amerika ang BRP Lake Caliraya. Dahil sa tindi ng mga tinamong pinsala, unti-unting lumubog ang barko sa laot. Makalipas sa lumubog na. Naloko na. Oy, China, lumubog na. halos 2 oras, tuluyan na itong lumubog sa dagat. Ay, wala na. Ayon sa mga opisyal ng balikatan, pinakita sa maritime strike exercise kung gaanong kalakas sa mga armas na sasalubong sa sinumang magtatangkang umatake sa dalampasigan ng Pilipinas. Nako! Ayan na, pinakita na raw yung puwersa. Naloko na. Kung gaano kalalakas itong mga armas na to, ha? Ako, wag mong tatangkain, China. Makikita mo, Naloko na. Pero kasi, nakakainis pa rin, Kasi, yung mga barko natin, binubuli dyan sa West Philippine Sea. Naloko na. Kayo mga kababayan, di ba? Masyado yata tayo mabait talaga, Naloko na. Sige, panoorin na nga natin to. You got to assess it as extremely lethal, both from an aerial perspective and from a ground perspective. The ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. Sa kasagsagan naman ng maritime exercise, isang mangingisda ang nakapasok sa restricted area. Pero hindi ito nakalapit sa target ship at agad ding pinaalis. Ayon sa AFP, pababayaan na sa Ito namang umepal pa. Di naman, medyo layo-layo naman kayo at merong ang balikatan exercise dyan. May ginagawang event. Naloko na. Yung mga kaibabayan naman natin, baka mga usi, siguro usi talaga, mga ugali ng mga Pilipino kasi usi. Usi. Ayan, pinalayas ka tuloy. Sige, tuloy. ilalim ng dagat ang BRP Lake Caliraya. Ano? Ulit? Isang mangingisda ang nakapasok sa restricted area. Pero hindi ito nakalapit sa target ship at agad ding pinaalis. Ayon sa AFP, pababayaan na sa ilalim ng dagat ang BRP Lake Caliraya. Pababayaan na daw. Ano mangyayari dyan? Oy, China, papabayaan na raw yung barko nyo doon sa ilalim ng dagat. Tuloy. Aprobado rin ng DENR ang lokasyon kung saan ito lumubog. Their requirement is for the ship to sink below 1,000 feet. It's beyond lalim. any diver can dive. Hindi nyo daw madadive yan. Sige. So Pasok. it's safe. But it will serve as a shelter for fishes. Ako, yun ang matindi doon. Di ba? Magiging na lang. At bahay. Tahanan ng mga isda. Kakapitan na rin ng mga talaba. Di ba? Ganun na lang yung papel ng barko ng China. Safe from humans and good for fishes. Nagbabalita mula Safe daw sa mga tao at maganda para sa mga isda yung barko ng China. Naloko na. Alam niyo, sarap asarin ng China. Kasi nga, nagtatantrum sila .
Oo, nung lumabas nga yung balita dito sa planong pagpapalubog, sa sa made in China na barko. Alay, nag-tantrums ang China kung ano-ano pinagsasabi. Naloko na. Di ba? Anyway, ano po masasabi nyo dito? Lakas no? Lakas ng mga pagsabog. Yung mga armas, pinakita. Sabi dito, tingnan nyo ulitin ko lang ulitin lang natin. Tindi ng mga tinamong pinsala, Ah. unti-unting lumubog ang barko sa laot. Makalipas ang halos 2 oras, tuluyan na itong lumubog sa dagat. Ayon sa mga opisyal ng balikatan, pinakita sa Maritime Strike Exercise kung gaanong kalakas sa mga armas na sasalubong sa sinumang magtatangkang umatake sa dalampasigan ng Pilipinas. Grabe, no? Parang nagbabanta. Naloko na. Parang may pagbabanta. Oo. Subukan nyo. Naloko na. Ganyan ang mangyayari sa inyo kapag kayo nagtangka. Na Boss Mike. Naloko na. Nagtangka na nasakupin siguro ang Pilipinas. Naloko na. Yun lang yun di ba? Anyway, mga boss. Muli, Mike Cervera po. Teka muna. Bago ang lahat. Huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan mag-comment. Opo, kung ano po masasabi nyo dito sa ating tinalakay ngayong araw. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.